Ngayong kabi-kabilang salo-salo at inuman, unahin po ang kaligtasan ng sarili. Sa Quezon City, tumagilid ang isang SUV matapos salpukin ng isa pang sasakyan. Ang nakabanggang driver umaming nakainom. Balita hatid ni James Agustin. Patawid sa Del Monte Avenue sa Quezon City ang isang SUV. Nang salpukin ito ng AUV, mag-aalauna na madaling araw kanina. Sa lakas ng impact, tumagilid ang SUV. Isinugod sa ospital ang 74 na taong gulang na lalaking driver ng SUV matapos masugatan. Sa investigasyon ng pulisya, galing ang SUV sa Judge Juan Luna Street. Binabagtas naman ng AUV ang eastbound lane ng Del Monte Avenue. Nawasak ang harapang bahagi ng AUV habang may UP sa tagiliran ng SUV. Pinagtulungan ng mga otoridad na maitayo ang tumagilid na sasakyan. Nasaksodiyan na ng QCPD Traffic Sector 1 ang 46 na taong gulang na lalaking driver ng AUV. Aminado siyang bahagyang nakainom. Nagpreno naman ako. Sabi ko, akala ko is considering na yun yung main road is medyo maghihina yung akala ko ako yung smooth flowing. Sabi ko, oh shoot. Sir, kayo po ba yung nakainom? Ha? Nakainom po kayo? Konti lang. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa aksidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakataas po ang thunderstorm watch sa Metro Manila. Kasama rin ang mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite ayon sa Pag-asa. Posible ang ulan na may pagkulog, pagkidlat hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Maraming lugar pa ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang panig ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan pa rin sa Aurora at Calabarzon. Hanging amihan naman sa Northern Luzon at ilan pang panig ng Central Luzon pati na dito sa Metro Manila. Habang easterlies ang umiiral sa natitirang bahagi ng bansa. Ngayon pong Martes, nakapagtala ng 16 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, habang 23 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Sa ibang balita, ipinagpaliban ng Senado ang pagtalakay sa 2026 budget sa Bicameral Conference Committee kahapon dahil kailangan pa raw himayin ang pondo ng DPWH. Sabi ng Kamara, pwede namang konsultahin ng DPWH tungkol sa kanilang budget nang hindi naaantalang iba pang talakayin sa Bicam. Narito ang aking report. Isang oras bago magsimula ang pulong ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2026 National Budget, inanunsyo ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian ang desisyon ng mga senador matapos ang isang caucus. Postponed muna ang usapan sa Bicam matapos magka-deadlock sa diskusyon sa mga kongresista. Sabi ni Gatchalian, kailangan nila ng oras para himayin ang budget ng DPWH. Is-postpone muna yung Bicam para ma-resolve itong issue with the House and also with DPWH. Kasi ang Senado, very firm na ayaw namin ng overpriced items. Matatandaang sa ipinasang version ng budget ng Senado, tinapesa ng budget ng DPWH ng 45 billion pesos mula sa bersyong ipinasa ng Kamara. Ginawa nila ito matapos matanggap ang Construction Materials Price Data o CMPD mula sa DPWH. Apela ni DPWH Secretary Vince Dizon, ibalik ang tinapya sa kanilang budget dahil paliwanag niya, hindi maaaring ipare-pareho ang gagamiting presyo ng mga materyales sa mga proyekto dahil magkakaiba ang presyo depende sa lugar sa bansa. Kung hindi may babalik ang budget, posibleng hindi raw maipatupad ang ilang proyekto. Hindi naman natin sila masisi kasi wala naman sila ng mga program of works, wala sila ng mga iba't ibang datos na ginawa lang across the board on average na reduction. Yun lang naman. Pero sabi ko nga, kung yun pa rin ang magiging desisyon ng Kongreso, wala naman pong problema yon. Pero may mga epekto ito sa mga ibang proyekto na sobra ang naging bawas. Pero sa kabila ng desisyon ng Senado na postponement, tumuloy pa rin dito sa PICC ang mga kongresistang bahagi ng House Bicam panel. We all believe that we should continue the discussions. We can do the consultations with Secretary Vince and DPWH while we're proceeding with the Bicam. Mas maganda po sana kung lahat kami nasa iisang lugar para po talakayin po yung mga katanungan. Gate naman ng Senator Ping Lacson, dapat umamin ng DPWH na sila ang nagkamali sa kanilang computation. Sir, kayo daw ang nagkamali, sir eh. Alin nga magpapalala dyan, magde-dead lang tayo pag ganyan. Hindi kami papaya kasi hindi kami nagkamali. Papayagan niyo po ba yung ibalik ng
Yung budget sa DPWH. Yung 54B? Bakit is? Pinapapalik yung Sir, kayo daw ang nagkamali. Sir, kayo daw ang nagkamali, sir, sabi ni Diesel. Meron na kaming usapan kung anong gagawin doon. Bahala kasi ang pagkatsya. Ang chairman ang pinasi. Ayaw mag-aanis. Binibig na kami kung ano nangyayari. Sa kabila ng kaguluhan, sang-ayon naman daw ang magkabilang panig na ayaw nila ng reenacted budget. Pero giit ng mga kongresista, bawat araw mahalaga para matiyak na matapos ang paghimay sa budget at mapirmahan ng Pangulo bago matapos ang taon. This is what I've been relaying to Senator Win again and again, that Sen Win every single day is crucial for our technical teams to be able to finish the bill. Kailangan po namin ng oras para tapusin at most especially puliduhin talaga. Make sure it's reviewed, all the items are cleared, di ba po, and verified. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilinaw ng Department of Health na hindi kailangan ng guarantee letter mula sa politiko para makakuha ng tulong sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFI program. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, sa halip, papuntahin na lang ang pasyente sa isang DOH hospital. Mungkahi rin ng DOH sa Senado, hatiin ang pondo para sa MAIFI. Ang 80% ilalaan para sa Zero Balance Billing Program para tiyaking diretso na sa mga pampublikong ospital ang ayuda at hindi na kailangang dumaan pa sa politiko. Habang ang 20% naman para sa Catastrophic Health Fund para sa mga gamot at iba't ibang serbisyong medikal. Ayon kay Senate President Tito Soto, pinag-aaralan din nilang magamit ang MAIFIP sa mga pribadong ospital. Sakaling lumusot sa Kongreso ang pondo sa MAIFIP, plano raw ng health advocate na si Dr. Tony Leachon na idulog ito sa Korte Suprema. Anya, dapat ilaan sa PhilHealth ang pondo. Sabi ng Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, may ginagawa silang safeguards para hindi magamit ang MAIFIP sa politika. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Huli ka mang pagtangay ng malakas na agos ng ilog sa dalawang binatilyo sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, nasagip pa sila? Rafi, nasawi ang dalawa matapos malunod. Sa video, kita ang apat na magkakaibigang naliligo sa Angalacan River. Ilang sandali lang napunta sa malalim na bahagi ng ilog ang isa sa mga binatilyo. Nailigtas siya matapos sagipin ng kaibigan. Pero ang kaibigan niya ang tinangay ng agos. Isa pang kaibigan ang sinubukan siyang iligtas pero tinangay din siya. Na-recover kalaunan ang labi ng mga biktima. Walang nakikitang foul play ang pulisya sa nangyaring pagkalunod ng magkaibigan. Sa Kalanasan, Apayao naman, natagpo ang palutang-lutang sa Apayao River ang bangkay ng isang lalaking 38 anyos. Hinala ng mga otoridad, tinangay ng malakas na agos ng tubig ang biktima habang tumatawid sa ilog. Nailibing na rin agad ang biktima. Sa Calasaw naman, dito pa rin sa Pangasinan, tumaob ang isang garong na may kargang itlog. Ayon sa kagawad ng Barangay Bued, binabagtas ng garong ang kahabaan ng MacArthur Highway nang bigla umano itong huminto. Tumaob ito at nagkalat sa kalsada ang mga itlog. Hindi naman nasakta ng driver at hindi na rin inireport ang aksidente sa pulisya. Huli kam sa Binangonan, Rizal. Nabangga ng pampasaherong jeep na yan ang isang motorsiklo at sumalpok sa isang MPV. Isang motor pa ang tinamaan ng jeep na tumagilid. Kita na nagmamadaling lumabas sa mga pasahero kabilang ang isang bata mula sa umuusok na jeep. Nasawi ang rider ng unang nabanggang motor. Halos maputol naman ang paa ng ikalawang rider. Sugatan din ang driver ng MPV at isang pasahero ng jeep. Ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang jeep. Sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to property ang driver na wala pang pahayag. Tinangay ang isang taong gulang na bata sa Quezon City. Ang suspect, kapwa street dweller ng kanyang mga magulang. Naaresto ang suspect kalaunan pero nawawala pa rin ang bata. Balitang hatid ni James Agustin. Sobrang bigat. Sobrang hirap na po ng namin, sir. Bigat na sa pakiramdam, sir. Di na namin alam kung nasan yung anak namin.
kung nakakain ba siya ng maayos. Ilang araw nang walang maayos na tulog at kain si Melvin dahil hindi pa rin nila nahahanap ang 1 taon at 7 buwang gulang niyang anak na babae na si Kiana Jane. Ang bata tinangay ng kapwa nila street dweller sa barangay San Bartolome, Quezon City. Sa kuha ng CCTV noong December 10, kita na lumabas sa isang convenience store ang babaeng sospek karga ang bata. Kwento ni Melvin, doon sila rumarakit sa lugar sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto para sa mga customer. 2 linggo pa lang daw nila kakilala ang sospek. Maghahanda na kami ng dapat kakainin namin. Nag-offer po itong suspect sir na siya na po daw sasagot sa ulam namin. Siyempre bilang minus gasto sir pumayag kami sir. Siguro po mga 10 minutes sir, hindi pa siya bumabalik, kinabahan na kami sir. Yung misis ko, agad na naghanap. Dumulog sila sa barangay at pulisya para i-report ang insidente. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na may nakakita sa sospek na namamalimos kasama ang bata. Nang puntahan, bigo sila nung una na matunto ng sospek. Hanggang sa balikan na nila ang convenience store at doon na aresto ang 20 anyos sa sospek habang nakatambay. Based po to sa information ng mga magulang dahil kilala rin po nila personally yung suspect. And kaya naman po namin nahanap to is based na rin po sa mga informant po natin na nagturo po kung saan po palagi naglalagay itong suspect po natin. Walang pahayag ang suspect na nakakulong sa Novaliches Police Station. Sinampahan na siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o Child Abuse Exploitation in relation to Article 270 ng Revised Penal Code o kidnapping and failure to return a minor. Patuloy pang hinahanap ng pulisyang nawawalang bata. Nagba-backtracking na rin po tayo regarding po dyan sa mga CCTVs, and also we already coordinated with the other police stations and barangays. Sa ngayon, tanging dasal, ilang larawan at video ng huling sandaling magkasama sila ng kanyang anak ang pinanghahawakan ni Melvin. Baka po makita nyo yung anak ko. Pagbigay alam nyo naman po kagad sa amin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga customer ng Manila Water at Maynilad, dagdag singil ang sasalubong sa inyo sa 2026 ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Magkano ba? Sa regular customers ng Manila Water, halos 30 pesos ang dagdag singil kung 10 cubic meters ang konsumo kada buwan. Mahigit 66 pesos kung maabot sa 20 cubic meters at mahigit 135 pesos kung 30 cubic meters. Sa Manila Water Enhanced Lifeline customers, mahigit 4 pesos ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters at halos 13 pesos kung nasa 20 cubic meters. Sa Maynilad naman, mahigit 5 piso ang dagdag singil kung regular rate na 10 cubic meters ang konsumo kada buwan. Mahigit 19 pesos ang dagdag sa regular rate kung 20 cubic meters at mahigit 39 pesos kung 30 cubic meters. Sa low-income lifeline consumers ng Maynilad, mahigit piso ang madadagdag sa singil kung 10 cubic meters ang ginagamit na tubig. Nauna nang sinabi ng MWSS na bahagi yan ng ika-4 na tranche ng rate rebasing o inaprobang adjustment sa singil sa tubig base sa capital expenditure o gastos ng mga water concessionaire sa pagsasaayos ng kanilang pasilidad.